Guys, happy Sunday. So tapos na tayong magluto ng ating dinner. Nakarating na rin tayo mula sa ating trip from North Carolina. Sobrang uminit kahapon guys. Nag almost 97 degrees tayo dito sa Pennsylvania. Nagdidilig na ngayon si Daddy. Ayan siya guys. Sobrang init guys. Kaya kailangan ng diligan yung mga pananim. Kasi guys pag natuyo, sobrang kawawa naman yung mga halaman natin. Ayaw nating mamatay yung ating mga tinanim. Madiligan na niya itong mga beans. Bago tayo umalis para sa ating trip, naka-harvest na tayo ng maraming green beans. Tapos nadilig siya kanina dito. Sabi niya guys ay meron na daw ready for harvest. Ayan, meron pa tayong mga beans na pwedeng i-harvest dito. Kunin na natin. Igigisa natin to guys sa giniling. So ito ay combination ng yellow and green beans. Nagpunla pa tayo last week. So sa mga susunod na linggo guys, meron pa rin tayong ready for harvest. As you can see, may mga bulaklak pa dyan. Kung nakikita nyo yan, mga purple na yan guys, yan ay bulaklak which will turn into beans. So yung mga na-harvest natin last week guys, nilagay ko lang sa fridge. Kasi iniipon ko dahil hihiwain natin ng maliliit para gawing ginisang green beans with pork, ground pork. Kunin na natin to guys. Marami pa tayong nakita doon sa banda doon. Yung nakikita niyo yon, yung paso na nakalagay sa lamesa. So ayan si Daddy, siya yung nag-offer na magdilig habang tayo ay nagluluto ng ating hapunan. So back to work tayo tomorrow guys. Mayroon na ding training ulit si Jay para sa kanyang swim practice. Kaya nagluluto na ako ng ating tanghalian and hapunan. So nagawa tayo ng spaghetti sauce para gumawa ako ng Bake Mac. Nagawa ako ng Bake Mac guys pero naubos na. And then yung mga bata naman is gusto lang ng plain spaghetti. Hindi tayo nagluto ng spaghetti pasta kung hindi yung rotini. Ayan. I think eto lang yung dito. Hindi ko pa to pwedeng bunutin guys kasi may mga bulaklak pa. So ibig sabihin pag may bulaklak guys, eventually magte-turn yan into green beans. Part 2 guys. So hindi pa tayo tapos mag-harvest. Meron pa tayong ready for harvest dito sa maliit na paso na ito. Ayan guys, sobrang init ngayon. Parang, tignan natin yung weather. Ano bang weather ngayon? Kung makita. Pero at almost 90 degrees din. Ito guys, yung bigay ng kaibigan ko. Shout out Miles Hardy. Kalamansi iyan. Ni-start niya yan from seeds. Tapos itong mga to guys, hindi yan weeds. Nagpatubo ako ng mga herbs. So, hindi ko alam kung alin ang alin dyan. Meron tayong lemon balm, oregano, and sage. Yan ang mga perennial herbs. So, hindi natin to kailangang ipasok sa loob ng bahay. Hindi pa siya ready, obviously, this year. This is for next year pa. So, antayin natin. But anyway, harvest na tayo ulit, guys. Tingnan nyo yan. Kaka-harvest ko lang last week dito eh. Itong nasa paso na to na maliit guys, hindi siya napeste. Ibig sabihin walang kumahagat na mga caterpillar dyan. Kaya maganda ang ani natin dito. Meron pa tayo ditong for harvest. Tingnan nyo yan Ito maliit pa guys eh. Tingnan natin yung sa meron tayong tanim na ganito sa upper deck. Yung sa ating planter tower. Marami akong na-harvest doon last week. Tingnan natin kung meron ng available already. So, ayan, may nakikita kayong mga purple na yan. Yan ay mga bulaklak. Ibig sabihin, marami pa tayong maka-harvest dito. So, nakakatuwa yung green beans kasi guys, kahit sa maliit na paso lang, wala pa tong isang dangkal guys, yung ating paso. Ayan parang 4 inches lang. Nakapagtanim tayo ng 6 na beans. Tapos, ang dami nating naka-harvest. So, yung maganda guys yung beans kasi hindi mo kailangan ng malaking space para ka makakuha ng mga bunga.
Ito guys, yung ating Roma tomato. Nakikita nyo ba yan? So, meron tayong napakaraming Roma tomato. Marami pa tayong bulaklak. Ito rin ay kamatis. Ito naman ay Oregon Spring. Ganyan yung kanyang itsura. So, kulay green pa sila lahat. Hindi ko alam by this time, nakaka-harvest na ako from last year. Marami na ako na-harvest, even yung mga zucchini. Pero ngayon guys, parang late na siyang lumalaki. I think yung Roma tomato natin ay may sakit. Kasi tingnan nyo yan, nangingitim. Kulang sa calcium. So, parang gusto ko siyang lagyan ng gatas. Pagdiligan natin ng gatas yan para magkaroon ng calcium. Anyway, part 3 guys. So, yung Roma tomato natin, I think meron ding sakit. Kasi nangingitim yung ilalim. Sabi ni Daddy, kulang sa calcium. Parang meron akong nabasa somewhere na pwede mo siyang lagyan ng gatas. So, lalagyan natin ng milk pag nagdilig tayo ulit next time. Mag-harvest muna tayo ng mga green beans pa. Ito guys, meron pa tayo ditong ready for harvest. So, sa green beans, kailangan hahawiin mo talaga kasi nakatago. Nagtatago sila. Ayan o. Ayan. Dikit-dikit din kasi guys yung ginawa ko dito sa pagitan ng tomatoes. Nilagyan ko ng green beans sa gitna. Para ma-maximize natin yung lupa. Ayoko naman na dalawang tanim lang. Yung ginamit ko kasi ditong soil is bago. Bumili kami ni Daddy ng isang malaking pack ng soil. Kaya maganda yung tubo ng mga beans dito. Kasi karamihan ng yung mga soil na ginagamit ko guys kasi is lang yan. Reused lang yan from previous years. Hindi tayo bumibili ng bagong soil. Dahil sobrang mahal. Sa dami guys ng tanim ko. Pag bumili tayo ng bagong soil ay masyadong magasto. So ito na yung na-harvest natin. Tingnan natin dito. Meron tayo ditong pepper. Ito ay bell pepper. Marami na siyang mga bulaklak. Pero wala pa tayong nakikitang bell pepper talaga. Hindi pa siya lumalaki. Sana naman ay maging successful yung ating mga pananim. Even yung mga zucchini ko guys hindi pa rin siya malalaki. Last 2 years, mga ganitong panahon, marami na akong na-harvest na mga zucchini. Ewan ko bakit ngayon hindi pa. Tapos ayan nakakalungkot to. Tingnan niyo ba? May sakit yung ating mga kamatis. Let's see. Itong Oregon Spring mukhang hindi naman. Alam niyo ba guys, kahit na mga tanim sila, pwede rin silang magkasakit. Like yung mga zucchini, prone yun sa powdery mildew. Kapag nagkakaroon na ng powdery mildew guys, ibig sabihin nun, meron ng infection or merong problema yung pananim. Kaya either mo yun, lalagyan mo ng vitamins or kung ano man. Kunin na natin to. Hindi kasi siya hindi maganda yung Kita nyo yan Tanggalin na natin. Tanggalin natin kasi guys, pag hindi mo tanggalin, magkakahawaan yan. Ayan Hindi ko alam kung. Part 4 guys. Lalagyan ko to bukas ng calcium. Silipin natin yung ating beefsteak tomato. Yung beefsteak tomato rin guys, may problema. Hinarvest ko na yung iba. Pero ayan na siya guys, malalaki. Ito nyo ba? Ang beefsteak tomato is really prone siya sa disease. Ay, ayan. Tingnan nyo, ayan. So, Dad, may problema talaga yung mga kamatis natin. Pati yung Daddy, yung Roma. Oo, ba't kaya? May nakikita nyo ba to? Meron tayong isang pula Meron tayong isang pulang kamatis ready for harvest. Nakakalungkot naman. Sana naman hindi lahat magkaroon ng sakit. Itong beefsteak, bihira ako nagtatanim nito kasi prone nga siya sa pagkakasakit. Pero ayan guys, ang dami nating kamatis. So yung beefsteak guys, tinapon ko lang dito. Ayan Itcha ko na lang dyan yan. Tignan natin kung tutubo next year. Meron tayong alukbati guys. Alukbati yan.
Tinuso ko lang dyan. Bigay din sa akin ng kaibigan ko yan. Shout out Miles Hardy. Aray ko. Itong pipino natin, marami tayong bulaklak. Wala pa tayong nakikitang pipino. Puros mga female pa to. Okay? Yan ay pipino. Tapos itong ating patatas ay, dahil hindi pa to pwede, no? Yung patatas. Yung patatas to guys, aantayin matuyo yan lahat bago natin i-harvest. Pero harvesting ko na tong isa guys. Ina nyo yan, oh. Lang. Siyempre, videohan natin. Tara! Ayan. Ating kamatis. Meron tayong isang naputas guys, kaso lang may ano, oh. May itim. Ay, kulang sa ano to eh. Kulang sa calcium. Sayang naman. Tapon natin dito. Yan. Tayo na natin. Ito guys yung ating sedum and hosta. I think wala na dito. Ay, meron pa ba? Yun, nagtago yung isa guys. Yan. So ito yung na-harvest natin today. Yeah. Baka meron pa dong ready for harvest na ano, green beans. Pakita ko sa inyo guys yung ano, yung ating watermelon. Tignan nyo yan guys, ang laki na oh. So meron tayong isa na malaki. Teka lang, baka naiipit siya. Isa, dalawa guys. Nakita nyo ba yan? 2,